head on to our game number 1. Again, this is a best of 3 series. Saudi Arabia laban sa Kazakhstan na ginulat tayo lahat. Yes, for sure. So right now, obviously, Kazakhstan, all eyes on this team. I wonder if alam nila yon. For sure, nag-uusap-usap sila dun sa Romania. Sabi na, guys, ganun ginawa nyo kahapon. Oo, parang iba yan Iba yan kumasabay kayo sa Indo. Ano yun eh? For sure, yung mga tao din na nakaabang ngayon sa magiging performance nila kasi, again, paulit-ulit na sinasabi natin na almost no information to them. Tapos bigla nga sobrang ganda ng performance. And looking at the rotation, actually, talagang makikita mo na alam nila kung anong gagawin. For sure. And right now, they're maximizing their lineup. Ang problema lang dito, obviously, is you need to wait for the level 4s talaga bago ka mag-hard engage. Wala silang hard engage except for the Hoofra right now. And on the other side, madami. May mga Ring of Order sila, may mga ma-terrify siya manggaling mula dito kay Coffin. And right now, it's gonna be a slow, methodical game for sure for both sides. I actually think na parehong side gustong tumagal ng konti yung laro. Wala mo nang magulo. Kasi load yan eh. Tapos nasa kanan naman, Brody and Martis medyo pang matagalan din eh. Ang maganda lang dito sa Kazakhstan, guys, kung mapansin nyo, parang meron silang tatlo lagi na magkakasama. Tapos si Kashi ay lagi naka-ready doon sa mga pwedeng puntahan. So lagi siyang nauuna or one step ahead against Troll. Kaya una napupuk si Troll. So yung konting buhay lang sa Kaja, parang nakakailang na yun kasi hindi naman talaga kakunat yung Kaja. But we'll see. Turtle objective ay sinisimulan ng ating dalawang teams. Yun, sinisipat na ni Kashi. Wag kayong yan, magaling magturo yan. Ay, si Kakashi. Si Kakashi pala yun. Ay, mali. Ano kasi napisan mo eh, Naruto kasi. Oo, sounds like lang, sorry. Ay, okay. So, ito na. First turtle, napaka-importante, hindi po pwedeng bitawan. Naku po, nagkatalunan ang dalawang mga kumunan. And there you go. That's gonna be the turtle going over to the red side. Kasi sabi siya, ang galing mag-retry dito eh. Galing mag-retry dito si Hindi Kinesis na ako nagduda. Wala. I-ano natin yan. Ito turtle count. Di ba may possibility na makakita tayo ng 3 games. 1 of 1 pa lang siya ngayon. 1 of 1. 1 of 1 pa lang si Kinesis dito sa ating laro. At ang ganda by the way ng team fight na ginawa ng Kazakhstan. Kasi after, shinif na agad nila yung naging target nila kay Sanji. Which is sakto din sa lane na yon. Oo, exactly. It's actually perfect swapping. Yep. Alam mo yung nag-swap din itong si si Kazakh Yu tsaka itong si Tarzan. Nagpalitan sila, tapos si Kazakh Yu, oops, mali ako ng talon. Nag-flicker para lang ma-stun si Tarzan. Sobrang high level nun kasi talagang parang sinabihan siya ng team niya na, Kazakh Yu, ikaw ito si Tarzan lang ang target mo ha. Ito lang, walang iba. At yun ginawa niya and sobrang gana. Nakikita natin dito disiplina ng Kazakhstan at alam nila kung sino nga kailangan nilang unahin pagdating sa team fight. So ngayon naman ay babalik tayo doon sa pacing kung saan magsisilip-silipan lang muna ang ating mga players but definitely lamang ngayon ng Kazakhstan pagdating doon sa may gold. Grabe yung pressure dito sa Riverside na to. Parang laging umiikot din si Kazakh QQ. Ayan ang daming information Complete information and that is something that you get pag ikaw ay kumuha ng isang lapu-lapu. Talagang wala kang takot mag-check bush Sa early game, walang kayang pumatay sa'yo as long as you have the bravest fighter. And that's so good. Right now though, what's also good is ito na naman, isa na namang dog pile! Rekta kay Troll! At mukhang mababuhay pa. Hindi, makamatay siya with that Horn of Heart Memory! And another disruption para naman dito sa jungle dito. Ay, naagawan pa. Oh my goodness. Okay, so yung sinasabi nating pressure kayo ng Kazakhstan, talagang dinedire-diretso lang nila. Sabi naman dito, nung gold lane ni Lark ay tatry niya muna pumlato, pero medyo delikado kasi yung katawat niya, si Alim, which is napatay din siya kanina. So, another mabilis na pagkuha na objective at may casualty pa nga para sa side ng Kazakhstan. That is Tarzan down. Mukhang eto na. Alam ko na kung bakit naka-first blood ang Kazakhstan kahapon sa Indo. Kawawa tong si Tarzan ngayon, no? Parang wala siya masyadong tropa. Hindi na siya king of the jungle. Hindi na siya king of the jungle. Oh my God. Hindi maganda yun. And pag ang Lancelot na iwan na matagal makabawi yan. So, ito na ang kanilang sinisimulan. Kazakhstan, they're getting ready for the invade as well on the orange. And, syempre naman, tong si Uy! Love it! Kakashi, naku po, nasyakingan yata. Coffin going down. Kinesis na habol with
beautiful movement. Kakaibang instinct dito kay Akashi kasi talagang hindi na siya nag-front, hindi niya pinakita kung saan siya nakapwesto doon at nag-ready na for the stretch, and that was a nice setup play. Again, all control is on the hands of Kazakhstan. Naku, Kamunti ka na naman, napilitan lumabas. nako, out of order ngayon ang machine ng Saudi Arabia. Hindi sila makahanap ng kanilang susunod na gagawin. All of them are just trying to farm right now. Kazakhstan, although 2K lang ang lamang nila, I feel like it's so much bigger right now dahil hindi makalabas ng mapa ang Saudi Arabia. At hinahunting na ngayon si Kuya Tarzan na wala nang ang buffs, paulit-ulit pang hinahampas itong si Kazakh QQ. Naku, parang ito yung ine-explain mo kanina. Talagang hindi magdadalawang isip na gumamit si Kazakh QQ ng kanyang flicker para lang ma-assure. Pero middle lane, meron naman yata gustong gawin. Ang Kazakhstan all over the place. From top lane to bottom lane, di na ako magulat kung may pwedeng mangyari sa may bottom lane anytime soon. Pero Torres sa middle lane na kanilang kukuhanin. Yep, so far, hindi nila kailangan ng 5-man pa. Kasi bawat lane, panapanalo na nitong Kazakhstan. Even the jungle na hindi pa malapitan. Naku po, hirap na hirap. Pati si Sanji hindi makalaban. Alam mo, gusto ko lang masabi, Rockhart, sobrang hands down for Kazakhstan. Kasi kahit ako, nabibilisan sa rotation nila, parang continuous. Talagang ikot lang sila ng ikot. Yung resources ng kalaban nila napupuntahan na din nila, and this is just 6 minutes. Take note guys na almost 7 minutes na pala pero hindi pa rin nakakakill ang Saudi Arabia, at yung pangalawang turtle hindi din sila nakapwesto para matry mag-contest. Nga yung unang buffs eh. Unang buffs lang yata nakuha nila eh. Oh my goodness, Kazakh Yuko yun. Ako po, hindi na mamatay. Itong labo-labo na ito at papasok pa yata sa turtle, pero wala yatang naka-ready na magkukuha ng red tree. Malayo sa pwestuhan si Kuya Kinesis, pero magkakaroon yata ng dugo. Nakakaamoy na siya. Oh my goodness, parang Barracuda, naghanap na. Oh my God. Tarzan, kaya ang makuha niya. Naku po, Decimate range! Oh my God. Oh my goodness. Sabi ni Kinesis dito, teka lang parang delikado yata na mag-overstay lang din. Kaya nga. Doon sa may bottom lane, pero tatlo yun eh. Parang medyo masarap, sakto yun, nom. Ubus yun! Oh, Oh. Tatlo ang pwede nga makain with that decimate, pero it's all about discipline. Para sa ng Kazakhstan dito sa ating laban. It just so happened that for Team Saudi Arabia, sila lang din talaga yung nakapwesto doon sa turtle objective at medyo malayo si Kinesis, kaya hindi niya makukuha yung objective na yon. But definitely, Team Kazakhstan is not giving Saudi Arabia a breather on this game. At least, kita mo naman yung Saudi Arabia, willing na sila mag-risk. Proactive sila, nauna pa sila dun sa turtle. Kahit alam nila na hindi sila papalag sa isang 5v5 or 3v3 doon sa area na yon. So right now, subukan ng babawi dito ng Kazakhstan. Maganda yung onward ginawa niya. And looks like hindi na muna lalaban. Itong top lane going down right now. More gold para dito sa Kazakhstan. Uy, grabe naman. Pinasok pa nga. Kashi. Ayun na. Pumasok na doon, and that is gonna be a kill. Saktong-sakto doon sa may top lane. At ang ganda ng ginawa ng Kazakhstan kasi gusto sana magkaroon ng trade na Torre ng Saudi Arabia. Pero sabi dito ni Kazakh QQ, teka lang, hindi pwedeng makakuha ng Torre dito sa may bottom lane. So technically, no trade for Saudi. So sad kasi, alam yung bumabagsak na kuha nila si Sanji nang wala man lang palag. As parang hindi man lang siya umatake, parang binigay nila ng Torre. It just feels like sobrang binubuli na ng Kazakhstan right now ng Saudi Arabia. Let's watch that replay. Ang kita mo, wala talaga siyang magawa eh. Wala ding backup kahit saan. So, he's gonna go down, gonna get stunned, gonna lose a tower, and right now, feels like kahit ano pwedeng gawin ng Kazakhstan sa ngayon sa mapa. Oo, tingnan nyo naman, di ba? Even Kashi ay nasa malayo na rin. Tapos majority ng mga kakampi niya ay nandito sa may Lord Objective. Although meron naman information, ang side ng Saudi Arabia, dahil si Sanji ay medyo malapit, makakapalag ba? Yan ang ating tanong. Ako po, ito na nag-inbinat lahat. Pero ang turn ng Lord hindi pa rin sapat para makuha dito ng Saudi Arabia. Nice try on the attack, but right now it's a 3v5. Where you going? Nice first shatter right now. Flicker in by Alim. Grabe naman, medyo gigil na gigil ang Kazakhstan. They got what they wanted and looks like okay na yun sa kanila. And it's gonna be a really, really powerful push dito. Medyo malayo pa ang itemization nito si Lark. Makalaban kaya sila dito, Chantel? Oo, tingnan natin na parang medyo mahirap for them eh. And dito sa ating replay, kung mapapansin nyo guys, si Lark ay may maganda sana na blazing duet. Pero kasi, yung front line ng Saudi Arabia,
bumigay din nung moment na yon. And this is just 10-minute game time. Pero grabe yung control ng Kazakhstan. Doon sa mapa ng kalaban nila. Ayan na! Grabe, walang katakas-takas right now. Tarzan na naman ang madadali ng kalaban. Tower's gonna go down. Lord is on the top side. Pwede pa kaya silang makaasi? Naghahanap sila ng papasukan. And there it is. It's gonna be Lord walking in. Yung baba, sabi nila, pwede pa yata to. Oo, parang dediretsahin yata nila sa may bot. At tignan nyo, talagang objective lang gagawin dito ng Kazakhstan. And dedalay nila na konti yung doon sa may yung minion sa may bottom lane. Pwede pa makapal yung bottom lane actually. Pero madedepensa naman ng Saudi Arabia. And I gotta say for Kazakhstan, hands down kasi parang lahat sila naka-boots na pampabilis ng movement speed. But for Saudi Arabia, what's good for them is that they have the Claude. Pwede nilang patagalin yung laban at tas later on, gulatin na lang nila lahat. Gulatin mo silang lahat, mag-blazing duet ka. Matik, hands down talaga ako dito. Pero caster yun. So, hands down. Hands down. Oh, tama. Hands down. Oo nga pala guys, abangan. Miss namin si Hans, si Na-miss Sona. namin si Hans. Nasaan ba yun? May may ibang cast din. May ganap ko. Okay lang Sona kung mas pinili mong... Ay sorry, Hans na siya ngayon. Hans na siya ngayon. It's okay Hans. It's okay Hans, we miss you and we will see you later. Yeah. Ay, pupunta siya dito mamaya? Hindi, joke lang. Alam mo, pupuntahan ko siya. Pupuntahan mo siya mamaya. Ayun, mamaya pupuntahan din mamaya ng iba ang mga manlalaro dito. So ito na guys, nag-aantay na lang tayo ng entrada dito. Ano ang gagawing desisyon ng Saudi Arabia? Lalaban ba sila? Kaya ba nilang sumabay? Or ma-overwhelm na ba sila ng Kazakhstan dito sa game na ito? That's something we'll have to find out. 12 minutes in, ang susunod the Lord, it's gonna be really tough. And kailangan talaga si Lark. Maganda yung items ni Lark. Kailangan natin yung item check sana. Kailangan natin makita. Gusto ko makita yung items niya. Kasi siya lang talaga yung lalaban dun eh. Siya lang yung may bawas eh. Kasi kanina may blazing duet na siya. Di ba yung parang nabaliktad yung teamfight? Kaso kasi nag-blazing duet siya pero parang walang naaray. Walang umaray rather. Doon sa kanyang blazing duet. As compared to kasi, yun lang. Ay, naku po nga sa QQ, 1v4, walang malakas sa apat, tol. Pero tumatagal siya. And only for a minute, for a few seconds rather. Pero matagal yun. Ang tagal nun. Versus 5 yun, guys. Versus 5. Pero meron mga ultimate dito, mga players sa Saudi Arabia. Pwede silang pumasok anytime. Pero revelation para kay dito kay Red. Bokashi, medyo mababa na ang kanyang buhay, Troll. May hila pa ba? Wala na. Wala silang mga ultimasi. Si Tarzan lang at Sanji. They're ready yata. Ayan na yung blazing duet mula kay Lord. Na-cancel pa yata ni Kashi. Naku po, tinan natin. Tarzan nakakuha ng Lord. Binalik na ang titulo, King of the Jungle. Tarzan with a retribution na Saudi Arabia. Gaya na sinabi natin, silang first spot sa kanilang group. Pero sabi naman dito ni Kashi, hindi pwede. Kaya naman, mega kill para kay Red. Grabe dong. Yun ang very impressive Sabi sa'yo itong Saudi Arabia, mukha silang they're ready to take risk. Si Sanji, flicker. Blind flicker yun sa bush. Hindi niya kita yun. Ano lang talaga, kutob. May tao dito. Nararamdaman ko nandito kami para makigulo. At dahil doon, Tarzan nakuha yung Lord. Doon pa lang yung sa taking risk, di ba? Sabi natin si Kazakhstan, nagtatake sila ng risk. Ganon din pala yung Saudi Arabia. They came to play. They came to play right now and looks like dahil doon, makakahinga pa ng maluwag ang Saudi Arabia. So right now, we don't need the item check. Kasi, ayan, thank you. Pero, yun nga, maka-buy time na kasi para maka-items palagi na sila. Ayan ang Wind of Nature. Laking bagay niyan. Sabi ko kanina, di ba nung draft, physical attackers, ang dami. Tatanggalin na lang ngayon na alam nyo ng ni Lark yung pantalon niya. Dapat. Pagkatanggal niya ng pantalon niya, pag naging talagang item siya, na it's either defensive or actually kahit defensive item na lang para maging mas madali para sa kanila. Actually, Chantel, yung pants na yun, feeling ko parang yung damit ni Goku yun May pabigat para sa mga marks. Pag training. Pag training yun Pag okay na, bibitaw mo na, ang lakas mo na. Sa bagay, nung pagkakuha ng Lord, yun na yung pinaka-simbolo sa kanila na patapos na siya sa training. Pag hinubad niya yun, napakagaan na niya at magugulat na lang lahat yung Super Saiyan na form niya. Hindi na mapigilan pa. Tapos na sila sa lugar ng kawalan ng whatever. Basta yung time, space, chuchu. Kila Piccolo. Ayun, basta yun. So ready na kaya sila. They're gonna go for a team fight right now. Nakuha natin yata dito masyadong kinesis. Oh my goodness!
Naku po, parang ito na Naglaho. yata yung sinasabi natin na pagbawi ng side ng Saudi Arabia dahil hindi pa rin bumigay yung Torre doon sa may top lane. Parang aabutin tayo ng mga 25 minutes sa mga gantong klaseng laro talaga kasi walang gustong magbigay ng ng opportunity. Yep, nobody is giving an inch or a mile or whatever. Ito na yon, waiting for the next Lord. Quits na tayo ngayon and habol na ng Saudi Arabia ang Kazakhstan with the push on the mid. Kashi, nice one. Pero isa lang ang na-stun. Colin, gotta go out. And hahabulin pa siya ni Kashi QQ on the back line. Kashi forced to flicker out. Oh my goodness, 1v4 na naman. Nakikipaghampasan na naman si Kuya Kashi QQ. Nakabay na naman ng space itong lapu-lapu para sa team niya. No, grabe naman din si Kazakh QQ. I mean, for Kazakh QQ, sobrang laking matinik sa Saudi Arabia kasi napakakunat. Oo, matinik, no? Tsaka alam niya kung paano gagamitin yung passive ng lapu-lapu. Nakita niyo naman yung sinabi natin kanina during that 5 versus 1, which is against him. So, for this one, -1 ang Saudi Arabia. Kailangan bilisan ng Kazakhstan if ever nakukuhanin na yung Lord. Pero si Kuya Troll ay nagtatago doon. Spotted! Kazakh QQ. Marang lawin! Pula nga! Alam na. Alam mo, makakalapit ka. Hindi na Tarzan. Way too late to the party. That's gonna be Kinesis securing that Lord. Ito na ba? Hahabulin pa nila. I think kaya pa nilang maghabol ng espasyo dito. Troll could be in trouble. Ito si Sanji on the side. Just make sure para ready to assist. Pero because of that, ito na, waiting for the Lord na tayo. Kazakhstan, I think, na-realize na nila na medyo malakas yung kalaban nila. We need to respect our opponents, sabi nila. Antayin natin yung Lord. Kailangan nilang antayin talaga yung Lord dito. And with this Lord, as much as possible for Kazakhstan, kailangan nilang tapusin dito sa Lord na to. Kasi pag tumagal pa yung laban, talagang magkakaroon na rin ng item even yung Kaja. Ngayon kasi hindi siya masyadong ganon kadali for him na mag-set up ng play kasi more on yung items niya, hindi pa kayang i-soak in yung mga damage. So, isang magandang pasok lang dito kay Sanji and even hila kay Troll. Actually, kahit sino nang mahila ni Troll kasi kagaya na sa may top lane kanina. Pero Lord, baka sino na Torre dito sa may top lane. Actually, line na to, kahit sino ang mahila mo, your stonks, kahit si Kinesis or kahit man si Kazakh Kashi, pwede na eh. Ang frontline lang dito, si Kinesis, tsaka itong si Kazakh QQ. Itong si Kashi parang medyo mas malambot na siya kumpara dito eh. Wala kasi siyang lifesteal, walang spell vamp. So siya... Pwede pang magbitaw eh. Oo eh. Pag nawalan ng buhay yung Kufra, yun na yun eh. Ay naku, which itong ginagawa nila, dive in straight to the party! And -1 agad si Lark pa ang nakuha nila! Oh my God, sa dinami-dami ng makukuha doon na that is gonna be Lark, pero parang magre-retaliate naman ang Saudi Arabia. Troll papasok doon, Kashi wala na ang buhay. Sabi nila meron lang din naman kaming pwede pang ibigay at walang minion wave ang Kazakhstan. Padating pa lang sa may middle lane, dalawa naka-immortality. Okay, lalaban ng Squid Tarzan. Ako ang hari. Pero gaano katagal wala tayo sa jungle ngayon, kaibigan? Coffin with kill on the Kashi, and there you go, tumatagal sa laban. Pero ang bawas yata ay medyo kinukulang para dito sa Kazakhstan. Winter Truncheon, sakto lang din naman ang kanyang pagkakabitaw pero may reward manipulation dito para kay Red. Kaya naman doon na naging mamula-mula ang base ng Saudi Arabia at dahil dyan Kazakhstan ang magwawagi.